Hindi ako makapaniwala na nagsama na pala ang mister ko at ang kapatid ko dyan sa Maynila. Magandang araw po sa ating lahat. Samahan niyo po akong bigyan ng payo ang ating sinder na si Ma'am Lalay from Tuguegarao City at ito ang mensahe niya. Hello po kuya, tawagin niyo na lang po akong Lalay, 26 years old, may isang anak po, taga Tuguegarao City. Hingi po sana ako ng advice kuya, patungkol po ito sa mister ko at ng kapatid ko kuya. Nagtatrabaho po kasi yung mister ko dyan sa Makati bilang isang family driver at last year lang din po dahil gusto din ng kapatid ko na makapagtrabaho din sa Manila kaya tinulungan ito ng mister ko at nakapagtrabaho din siya bilang isang sales lady sa isang mall. At ito nga po ang nangyayari. Nagsama pa lang silang dalawa doon ng mister ko simula nung dumating siya sa Maynila. Huli ko na lang din nalaman ko yan nang umamin itong kapatid ko na nagdalang tao na po siya. At sabi niya, mister ko daw po ang tatay nito. At humingi siya ng tawad sa akin at sa mga magulang namin. Siyempre para sa akin, sobrang sakit ang nararamdaman ko kuya. Hindi ko po alam kung tatanggapin ko pa ang asawa ko at ang kapatid ko. Gusto ko sanang puntahan sila dyan sa Maynila, kaya lang ayaw na ibigay ng asawa ko ang address nila. Sana kuya, mapansin mo itong mensahe ko. Maraming salamat po. Okay ma'am, magandang araw din po sa inyo. Maraming salamat sa pagpaabot ng mensahe at tiwala. Itong problema mo ma'am, may halos katulad na rin po noon na nagmi-message sa akin sa ganitong klaseng problema na ang naging third party ay mismong kapatid niya po. Ang kaibahan lang po nito ay silang dalawa ng kapatid mo nandito sa Maynila. Sa tingin ko ma'am, dyan pa lang sa lugar niyo po may something na ang dalawang ito. Kumbaga, pinagpatuloy na lang po nila dito sa Maynila. Kasi base po sa sinabi mo ma'am, simula pagdating pa lang ng kapatid mo dito sa Manila, nagsama na pala sila sa isang bahay. At yun nga, nagbunga at siguro dahil alam naman nila na malalaman mo rin kung sino ang tatay ng anak niya, kaya umamin na siya sa'yo. O di kaya umamin siya dahil nakukonsensya siya sa'yo. At sabi mo ma'am, hindi mo alam kung anong gagawin mo ngayon, kung patatawarin nyo pa ba ang mister nyo at yung kapatid nyo. Unahin po natin itong mister mo ma'am. Dito sa ginawa niya ma'am, hindi po talaga maganda dahil kapatid mo mismo ay pinatulan niya. Dapat iniisip niya muna bago niya ito ginawa. Marami namang babae sana dito sa Maynila. Kung gusto pala niyang gumawa ng pagkakamali sa iyo, bakit doon pa sa kapatid mo? Kaya sa tingin ko ma'am, mas mabuti po kung iwanan mo na lang ang taong ito kaysa magsama pa kayo, pati ang kapatid mo. Baka hindi din maganda ang magiging resulta, baka masayang lang ang panahon nyo sa isa't isa, kakaaway sa mga bagay na ito. At dito naman sa kapatid mo ma'am, masasabi kong ginusto niya ito, hindi niya naiisip na malaking problema ang mapasok niya. Kasi sa pangyayaring ito ma'am, hindi pwedeng yung lalaki lang po ang sisihin natin. Dahil hindi ito basta-basta mangyayari kung walang maayos na pagpayag itong kapatid mo. O sabihin na natin na ginusto din ito ng kapatid mo. Kaya kung tanggapin mo man o hindi, nasa sayo yan ma'am. Dahil kahit anong gagawin mo, kapatid mo pa rin siya. Kumbaga isang dugo lang ang dumadaloy sa mga ugat nyo. Ito ang maging payo ko sa iyo ma'am. Tulad ng sabi ko, para sa akin, iwanan mo na lang ang taong ito. Sinadya na pong gawin ito ma'am, kaya nangyayari ang mga bagay na ito. At maliban dyan, ayaw na rin sa iyo ng asawa mo. Base sa sinabi mong gusto mo sanang puntahan pero ayaw na niyang ibigay sa iyo ang address nila. Sa sitwasyon na ito ma'am, wala na tayong magagawa dahil nangyayari na. Sa tingin ko ma'am, tanggapin mo na lang ang pangyayari na ito para makamove on ka na. Huwag ka nang umasang uuwiin ka pa ng mister mo, lalo na't nalaman mo ang kalagayan nila ng kapatid mo. Sa huli ma'am, ikaw pa rin ang masusunod kung sakaling pagbigyan mo pa itong mister nyo po. At sana makakatulong itong payo ko sa iyo ma'am. Maraming salamat po at mag-ingat po kayo palagi. Paalam.